Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Natalo ang Gilas ngayon ng New Zealand Tall Blacks. Nailusot ng New Zealand Tall Blacks ang panalo laban sa Gilas, Pilipinas sa kanilang double overtime thriller 106-102 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers third window. Kahit natalo, kapuri-puri ay pinakitang puso at laban ng national team na Gilas Pilipinas matapos nilang bumangon mula sa malaking deficit. Malaki nga kalamangan. Kaso nga lang talaga yung New Zealand Tall Blacks ay malakas talaga sa ilalim. Kaya kahit anong gawing lamang ng Gilas, nahahabol talaga ng Tall Blacks. Madali silang nahahabol. Saka madali rin silang nalalamangan. Saka masyadong relax yung Gilas eh. Konting makashoot ng konti. Medyo babagal mahilig sa pass break tong Tall Blacks eh. Kaya nagkakaroon ng open 3-point shot, nagkakaroon ng open pass sa ilalim, na pagdakdak, nakapag-layup ng easy layup o easy dunks yung mga player ng New Zealand Tall Blacks. Kaya talagang marami pang i-improve yung Gilas. Saka ito si Justin Brownlee, napansin ko lang talagang nadidepensa na mabuti. Tapos parang ewan ko, hindi ko alam kung pagod si Brownlee, parang ayaw gumalaw-galaw. Siguro, ewan ko, parang tinatanggap na lang niya na kailangan lumaban din siya kasi yun nga yung game plan eh. Pipigilan siya, i-stop siya. Ang tagal niyang din naka-score. Akala ko nga magsi-0 points, magi-0 siya. Buti naka-score din siya. Kaya nga, kailangan ng Gilas Pilipinas o si Brownlee eh. Kasi nga, ito si Junmar, hindi talaga effective sa totoo lang guys. Si Junmar, hindi effective sa FIBA, sa international. Mabagal siya, naiiwan siya. Kumbaga hindi siya competitive sa international basketball. Siguro talaga maraming nagsasabi PBA, doon lang siya sa PBA. Yun nga talaga guys ang katotohanan. Hindi pambabas yun kasi si Junmar magaling sa PBA yan. Pero nakita nyo naman, siguro panoorin yung highlights. Salay ko sa comment section sa ilalim yung mga ginagawa ni Junmar. Saka itong Gilas na to, ano pa ba problema? Magaling sila, kaso nga lang siyempre yung spacing, tapos kulang nga yung bigs. Si Edu lang nagagamit, tapos si Junmar saglit lang ginamit. Tapos si Phillips, si Phillips okay din yun eh. Maano rin yun eh, magaling din mang asar eh. Kaso hindi rin ganong ginamit, nilabas agad ni Coach Timcon. Sayang. Sabi nga nung anak ko, dapat ginawa nila ng play si Juan Gomez de Leaño. Saka ito si Kiambao. Mga galing ng scorer eh. Dapat ni-screenan o gawa ng open shot, pasahan ng open shot. Dapat silang binigyan ng priority kasi silang nag-i-excel eh. Sana yun ang ginawa ni Timcon kanina. Ewan ko kung ano nangyari. Alam ko na mas maraming alam si Timcon sa akin sa basketball, pero ito ay point of view lang na isang basketball enthusiast din sa manonood. Parang payo ko lang. Hindi naman ako nagmamarunong sa kanila. Alam ko na mga galing sila. Kumbaga parang payong kaibigan. Gusto ko sila mag-improve. Gusto ko sila manalo. Kasi masakit din sa puso na natatalo ang Gilas. Siyempre team natin yan eh. Pilipinas yung nasa dibdib niyan eh. Kaya masakit din pag natatalo sila. Pangkalatang tanaw sa laro, pagbangon na ipakita ng Gilas ang kanilang katatagan kahit na nahihirapan sila noong simula at nakapagtala New Zealand ng malaking lamang. Hindi sumuko ang koponan hanggang sa maitabla ang laban. Double overtime. Ang dalawang extra periods ay patunay kung gaano kadikit at kaensayado ang laban ng dalawang panig. Sa mga crucial na sandali na subukan ang composure ng mga players. Ang mga dapat pag-usayan, 3-point defense, isa sa naging sandata ng Tall Blacks. Sa mga nakaraang laro nila, ang kanilang outside shooting, kailangan higpitan pa ng Gilas ang pagdepensa sa perimeter at sa 3-point line para hindi makapag-init ang mga shooters ng New Zealand. Consistency, maganda ang inilalarawan ng mga nakaraang laban na kaya ng Gilas na makipagsabayan sa world rank teams kagaya ng New Zealand, subalit kailangan nilang mapanatila ang enerhiya mula first quarter hanggang fourth quarter. God bless you guys. Peace ya.